Paano gumagana ang anchor o angkla ng barko? Isipin mo, ang napakalaking barko, kailangan nitong huminto sa malayong karagatan. Pero paano nito magagawa yun kung walang pangpang, pier, lupa o poste? Huwag kang magalala. To the rescue ang anchor nito. Isang dambuhalang piraso ng bakal na parang simple lang ang hugis, mga flukes na parang pakpak, at isang matibay na kadena na bumababa hanggang sa kailaliman ng dagat. Parang simpleng pabigat lang, di ba? Para matagumpay na makapag-park ang dambuhalang barko. Pero teka lang, paano kung sabihin ko sa iyo na halos mali ang iniisip mong trabaho nito? Paano nga ba talaga gumagana ang anchor? At bakit ang sikreto sa pagpigil ng 100,000 toneladang barko ay hindi mismo ang anchor? Marahil ang una mong naiisip na trabaho ng anchor ay ang pagpigil sa barko kapag kailangang tumigil sa dagat. Ibinababa ito para manatiling nakapwesto o parang pag-parking nito sa tubig. Ang pinakaunang klase ng anchor o angkla ay nagmula pa noong sinaunang panahon. Tinatayang ginagamit na ito ng mga Phoenician at Greek sailors mahigit 3,000 years na ang nakalipas. Noon, ang anchor ay gawa lamang sa mga bato o kahoy na may butas para itali ang lubid. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng mas complicated na design mula sa mga metal na may mga fluke na dumidikit sa ilalim ng dagat hanggang sa modern stockless anchors na ginagamit ng malalaking barko ngayon. Pero ang totoo niyan, sa mga dambuhalang barko, ang anchor ay tila simbolo lang dahil ang totoong sikreto kung bakit hindi ito inaanod ay hindi ang mismong anchor kundi ang science. Ganito kasi yun, may dalawang kalaban para mapanatiling nakatigil ang barko. Una, ang hangin. Pangalawa, ang agos. Hindi mo sila nakikita pero ramdam mo ang mabigat na puwersa nila na tinutulak palayo ang dambuhalang sasakyan. Kaya para mapahinto ito kung kinakailangan, dito na papasok ang pangmalakasang sandata mo, ang anchor. Habang umiikot ang hangin sa paligid ng karagatan, lalapag ang angkla sa kailaliman. Pero syempre, isa itong napakakomplikadong trabaho. Ang gamit ngayon ay tinatawag na stockless anchor. Dinisenyo para sa isang dahilan, ang sumabit ng todo sa seabed. Pagbagsak nito, automatic na bubuka ang mga flukes para kapitan at kagatin ang lupa kapag nahatak ito. Pero may malaking problema, hindi pantay-pantay ang ilalim ng dagat. Paano kung bato ang seabed? O edi hirap ang anchor na kumapit. Madalas, hindi ito sumasabit at nadudulas lang. Kung makinis sumadulas dahil sa lumot, mas lalo pang dudulas at mahuhulog ang anchor dahil walang mahawakan. Kaya ang pinakamabisang paraan, dapat alam mo ang klase ng seabed. Kapag sa buhangin, pwedeng humawak ang anchor pero hindi guaranteed ang kapit. Madalas, umiikot-ikot pa sa ibabaw. Kaso ito pa, madaling mabunot ang anchor kapag malakas ang hangin o malakas ang agos. Pinakamalakas ang kapit kapag malapot ang putik o ang clay sa ilalim. Doon talaga hinihigop at sumasadsad ng todo ang anchor. Kaya ligtas ang barko kahit masama ang panahon. Pero ito ang katotohanan. Hindi ang anchor ang main character sa maaksyong eksenang ito. Ang anchor kasi tulad ng nasabi ay mekanismo lamang na ginagamit para humawak at dumikit sa ilalim ng dagat. Hindi ito ang mismong pabigat. Dahil ang lakas ng kapit ng barko nakasalalay talaga sa chain, ang road. Isipin mo, isang kadena na abot na 100 metro ang haba. Bawat link ay singbigat halos ng 2 motorsiklo. At ang kabuuan nito, pati ang anchor, pwedeng umabot sa higit 243,000 kilos. Kasing bigat na ng blue whale na nakahiga sa seafloor. Isang dahilan kaya hindi basta-basta gumagalaw ang barko. Gawa ito sa matibay na bakal na hindi agad nasisira o napuputol at dinisenyo para tiisin ang matinding hila na dulot ng dagat. Pero ito pa ang nangyayari habang dahan-dahang binababa ang chain mula sa barko. Hindi lang ito basta diretso. Pumuporma ito ng malalim na kurba sa ilalim ng dagat na tinatawag na catenary. Ang bigat ng kadena ay tumutulong upang mapanatili ang posisyon ng barko sa ibabaw ng tubig. Kapag tinamaan ng hangin o malakas na alon ng barko, ang kurba ng kadena ang unang umaabsorb ng lakas ng paggalaw. Kaya hindi agad natutulak ang anchor na nasa ilalim ng dagat, sa seafloor. Parang may cushion ang kadena, kaya dahan-dahan lang ang paglipat ng puwersa mula sa barko patungo sa seafloor. Kaya ang anchor ay nananatiling nakabaon at ligtas.
hindi natatanggal o nadidislocate kahit gumalaw ang tubig o bumagyo. Kaya ang pinakamahalaga rito ay dapat tama ang bigat at haba ng chain kumpara sa lalim ng tubig. Kapag ganito ang pagkakalatag, ang physics na mismo ang gumagawa ng trabaho para maprotektahan ang barko. Kaya malinaw na hindi lang anchor ang bumabalanse sa barko. Pero naisip mo na ba kung paano nasisiguro na matibay ang kapit ng anchor sa ilalim ng dagat? Ganito yan. Ang sikreto ng matatag na kapit ay nasa anggulo ng paghila ng kadena. Kapag ang kadena ng barko papunta sa anchor ay mas mababa ang anggulo o halos pahalang, mas malakas ang kapit nito sa seabed. Dahil sa ganitong posisyon, hindi nahihila pa itaas ang anchor, kaya nananatili itong nakabaon sa lupa sa ilalim ng tubig. Pero kapag masyadong patayo ang hila, halimbawa kapag maiksi ang kadena o malakas ang hangin at alon, mas madali itong mabunot, kaya mahalaga ang tamang haba at kurba ng chain. Dahil ito ang nagtitiyak na palaging pahalang ang puwersang humihila sa anchor at nananatiling matatag ang pagkakakapit nito sa seabed. Kapag oras ng umalis ng barko, hindi lang puwersa ang kailangan para maitaas ang angkla, kailangan din ng tamang proseso. Dahan-dahang umaabante ang barko gamit ang makina, papunta kung saan nakabaon ang angkla. Sa unahan, umiikot ang windlass, ang matibay na makina na ginagamit para hilahin ang mabigat na kadena ng angkla. Hindi agad hinihila ng windlass ang angkla pataas. Una, inaayos muna nito ang posisyon ng kadena para hindi mabigla ang makina o mahila ang barko sa maling direksyon. Habang papalapit ang barko sa pwesto ng angkla, nagiging tuwid ang hila nito paitaas. Sa sandaling iyon, unti-unting umaangat ang dulo ng angkla at humihiwalay ito sa buhangin o putik sa ilalim ng dagat. Nagtutulungan ang makina at ang mga tauhan sa barko para maitaas ito ng maingat at eksakto. Kaya sobrang mahalaga na tama ang haba ng kadena na nasa tubig. Ito rin kasi ang nakakatulong para panatilihing matatag ang koneksyon ng barko sa anchor habang hinihila ito pataas. Kapag kulang ang kadena, nawawala ang natural na kurba na nagbabalanse sa tension. Kaya maaaring biglang mapuwersa ang angkla o ang makina. Kapag sobra naman, masyadong mabigat at magiging mabagal o mahirap hilahin. Kaya bawat sentimetro ng kadena ay maingat na sinusukat at inaayos para maging ligtas at maayos ang pag-angat ng angkla. Diba? Kung pasahero ka lang, parang simpleng paghila lang ng bakal mula sa dagat ang nakikita mo. Pero ang totoo, sa likod ng eksenang yun, isang kamanghamanghang koordinasyon ang nangyayari. Sabay-sabay na umaayon ang lakas ng makina, tamang anggulo at bigat para maitaas ang anchor ng eksakto at ligtas. Kapag tiningnan mo ang anchor chain ng barko, mapapansin mong may mga kulay na paulit-ulit na pattern. Hindi ito basta design. Ang chain ay hinahati sa mga bahagi na tinatawag na shackles at bawat shackle ay may habang halos 90 feet o mga 27.5 meters. Sa pagitan ng bawat shackle, may isang pulang link. Ito ang nagdurugtong sa dalawang section. Sa magkabilang gilid naman ito, may mga puting link. Ang bilang ng mga puting link ang nagsasabi kung pang ilang shackle na ang nasa tubig. Isang puti para sa una, dalawang puti para sa pangalawa, tatlo para sa pangatlo, at ganoon din ang pattern sa mga susunod. Dahil dito, madaling malaman ng crew kung gaano na kahaba ang kadena na nakalubog sa dagat. Halimbawa, kung 5 na ang shackles na nakikita, ibig sabihin may mga 450 feet o halos 137 na metro ng chain ang nasa tubig. Sa sobrang komplikado ng disenyo ng anchor at chains, hindi biro ang presyo ng buong sistema para sa malalaking cargo ship. Isipin mo, umaabot sa mahigit $250,000 ang halaga ng anchor system. Kasama na rito ang anchor, kadena at windlass. At kapag kailangan itong palitan, hindi sapat ang lakas ng tao. Kailangang gumamit ng crane dahil ang isang chain link pa lang ay tumitimbang ng 100 kilo hanggang 350 kilo. Naalala mo ba yung mga pelikula kung saan biglang ibinabagsak ang angkla tapos biglang liliko ang barko na parang nag-handbrake turn sa kalsada? Well, tandaan, malayo ito sa realidad. Hindi basta-basta titigil ang isang malaking barko dahil lang sa pagbitaw ng angkla habang umaandar. Kung minamadali mo ito, ang mangyayari ay tatama lang ang angkla sa ilalim ng dagat at gagalaw-galaw lang ito ng walang matinding kapit. Pwede rin itong maipit sa bato na dahil sa sobrang puwersa ay maaaring maputol ang kadena. Kaya tandaan, ang anchor o angkla ay hindi lang basta bakal na pumipigil sa barko. Ang tunay na lakas ay nasa tamang kurba ng kadena, sa bigat at tensyong kumakapit sa ilalim ng dagat.
Kaya kahit malakas ang alon o hangin, basta tama ang haba at bigat ng chain, mananatiling matatag ang barko. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.